Hi mga tao, it's me again, Shine! Shine ang buhay mo! Charis! So for today's video, kakain muna ako and explain ko sa inyo kung ano ba yung gagawin after ng assessment. By the way, sa hindi nakakaalam, kumuha po ako ng assessment ng caregiving in situ and luckily nakapasa tayo. So, akala ko talaga nung una hindi ako makakapasa kasi ang tagal na kaya noon, last pandemic pa yon yung training namin. So, after nung assessment, kapag nakapasa ka, nakalagay naman doon kung competent ka o not competent. So, huwag kang mag-alala kapag hindi ka competent kasi pwede ka naman kumuha ulit and mag-apply ka ulit. Kaso nga lang, may babayaran ka na naman ulit. 350 pesos for caregiving in situ. Yun po yung babayaran mo. And then, after nyan, bibigyan kayo ng car. Tapos yung car na yon or cars, ibibigay mo yun dun sa TESDA main or office nila. And yung TESDA office nila is nandito sa Santa Barbara, Iloilo. And if you're planning to get a caregiving in situ, ano pang hinihintay mo? This is a sign for you. Walang imposible, focus ka lang at wag mo pakinggan yung mga nasa paligid mo, lalo na yung nagda-down sa'yo. And that's all for today's video. Thank you for watching. Stay safe and God bless. Mwah, mwah.